Mga ate at mga kuya, alam niyo ba kung bakit napakadaming Pinoy dito sa Canada, lalo na yung medyo katagalan na dito, allergic na umuwi sa Pilipinas? Alam niyo ba kung ano yung rason kung bakit? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. So guys, bakit nga ba napakadaming Pinoy gustong pumunta dito sa Canada? Marami pong rason yan. I'm pretty sure narinig nyo na all over YouTube from many different vloggers. Sasabihin it's for opportunity, for a crack at a better future. Diba? Pagdating dito, puro trabaho, puro kayod. Totoo po lahat yan. Pero isang gustong gawin ng Pilipino is to go back to the motherland, di ba? Para makapiling yung mga loved ones nila na naiwanan, mga pamilya, mga kaibigan. Pero alam nyo guys, merong isang rason kung bakit yung mga matagal na dito, parang allergic na gawin yun eh. Yung bumalik sa Pilipinas dahil napakalaking hassle. And over the years, I'm pretty sure parang napaso na sila doon sa mga nangyayari pag umuwi sila. Ano ba yung pinag-uusapan nyo, Kuya Puto? Ano ba yung pinagsasabi mo? Alam ko guys, content lang to. Nakita ko dun sa Facebook wall ko, right? Pinanood ko, medyo nakakatawa. Pero merong pinaghuhugutan to eh. Panoorin nyo. Tignan nyo naman yung bigay ng kapitbahay namin. Tignan nyo, nag-abroad. Ito lang yung inabot. Ito, tignan, bundle pa. Diba? Ibig sabihin naka-sale lang to. Yung pa yung binigay sa amin. Tapos ito, 3 yung binigay. Ang liliit. Hindi nga ako matitinga dito eh. Nag-abroad pa. Ito lang naman pala ibibigay. Diba? Anong klaseng kapitbahay yan? Tignan nyo naman yung bigay ng kapitbahay namin. Tignan nyo, nag-abroad. Ito lang yung inabot. Ito, tignan, bundle pa. Diba? Ibig sabihin naka-sale lang to. Yung pa yung binigay sa amin. Tapos ito, 3 yung binigay. Ang liliit. Hindi nga ako matitinga dito eh. Nag-abroad pa. Ito lang naman pala ibibigay. Diba? Anong klaseng kapitbahay yan? Diba guys, napakasarap makapiling ulit yung mga kaibigan ninyo, yung mga mahal nyo sa buhay. Pero di ba nakakapundi? As in, nakakapundi. Pag meron kayong niregaluhan or pinadalahan ng, you know, like a gesture na regalo. Doesn't matter how big, doesn't matter how small. Tapos, sa mukha nila, sa feeling nila, parang it's not enough. It's like you owe them the world, but yet binigay mo lang sa kanila candy. Yun po talagang one of the very toxic behaviors nating mga Pinoy, di ba? And I can guarantee you, lahat po ng mga umuwi na sa Pilipinas na nanggaling dito to visit, naramdaman na nila yan at one point or another. Dahil, you know, unfortunately, marami po tayong mga kabayan, they still have these toxic behaviors embedded inside them, right? Talagang hindi sila makaiwas na kantsawan yung regalo ninyo na binibigay nyo taos puso sa kanila, di ba? You don't have to give them any gifts. You don't have to give them any pasalubong. But, you know, Pinoy tayo, di ba? So, we feel as though we're obligated dahil galing tayo sa ibang bansa. Dahil stateside tayo. Just to give them a little taste of yung mga naaamoy natin dito, nakakain natin dito, na-experience natin dito. But yet, you know, our efforts to do that, kinakantsawan pa rin nila. Di ba ang sakit nun? Dahil the last thing you want is negativity. Dahil puro trabaho na ginawa mo dito sa Canada, puro dusa na, nakabakasyon kayo, nandoon kayo, tapos this is the kind of attitude that you would come home to. Di ba parang nakakalason? Di ba parang nakaka-bad trip yun? Kaya, alam ko kung sino kayo dyan. Deny it all you want. No? Kung matagal na po kayo dito sa Canada, tapos nagpa-uwi-uwi na kayo over the years, I know naramdaman nyo na yan. From one of those people that you've given pasalubong to, di ba? Sana naman po maunawaan at maintindihan ng mga tao sa Pilipinas na inuuwian natin na hindi po madali buhay dito. And we live in a very fast-paced environment. Sometimes even though gusto natin ibigay sa kanila lahat, gusto natin matikman nila ang lahat na natitikman natin dito, sometimes it's impossible. Yung iba nga po nakakalimutan lang talaga dahil napaka-busy ng buhay nila dito. So kung mabigyan kayo ng
ng chocolate, nabigyan kayo ng candy, or nabigyan kayo ng kahit na ano, please appreciate it. Just please be thankful instead nakakantsawan nyo pa yung nagbigay sa inyo. Dahil nakaka-bad trip po yun eh. As in nakaka-bad trip. Nandun po kami pag bumisita sa Pilipinas for a very limited amount of time, right? Very limited amount of time. Siguro 3 linggo, siguro a month, maybe 2 months at the most, and then babalik po kami dito. Do you guys not want us to come back? Do you guys not want us to spend more time with you in the future? Do you not want us guys to, like, you know, set up another date so we can be reunited again? Dahil, I'll be honest with you, kung ako po yun, tapos na-feel ko yun sa Pilipinas habang nagbabakasyon ako, it's gonna make me not wanna come back again. Yeah. Alam niyo po, dahil katulad ko, right? I guess I'm a bad example because wala naman po ako masyadong pamilya na naiwanan sa Pilipinas. But say I did, right? And alam ko yun lang ang uuwian ko. I would rather just take my money, my hard-earned money, and go to Mexico. Mas mura, all-inclusive, and everybody is serving you hand and foot, tsaka wala kayong maririnig na masama because everybody at that resort is so happy to see you because alam nila, because of me, because of the tourists that are going to these resorts, yun po ang source of income nila. Pag nagtip po ako, pag nagbigay ako ng regalo kahit kanino doon sa looban ng resort sa Mexico or anywhere in the Caribbean, somewhere like down there, all-inclusive trips, they are so thankful. You know, they are so full of gratitude. Alam ko po, etong clip na pinakita ko sa inyo, is probably, well, not probably, I'm pretty sure this was just done for content, okay? To get a reaction because I think this originated from Instagram and then it leaked onto Facebook. Pero, trust me, meron pong pinaguhugutan to because I know this has happened more than once to everybody. Deny it all you want. This has happened more than once to everybody na umuwi, bumisita. Guys, here's another clip. A little bit different from the first clip, pero they all fall under the same category nonetheless, right? Panoorin nyo. Kayong mga OFW kayo, makinig-kinig naman kayo. Alam nyo ba na kaming nandito sa Pilipinas ang taas-taas ng tingin namin sa inyo? Yung tipong yayamanin, yung tipong maraming pera, yung tipong nabibili yung gusto, ganon. Kasi nga, kapag nagpipicture kayo, mga branded, ganon, samantalang kami nandito sa Pilipinas, napapasana all na lang kami. Napapawaw kami. Ngayon, eto na. 'Di ba ang taas na ang tingin namin sa inyo. Pero kapag nagpapasalubong kayo, tama na yung isang toothpaste, tama na yung isang sabon, ano na, panindigan nyo naman yung tingin namin sa inyo. Again, the second clip, this is made for content, okay? Hindi po tunay ito, but meron ding pinaghuhugatan. Hugutan. Meron ding pinaghuhugutan. Okay? Dahil sa social media po, I guess kaming mga vloggers, or a lot of the vloggers, medyo responsible po dito dahil, you know, hindi po maiiwasan minsan papakita namin yung mga magagandang bagay dito na hindi po talaga na-experience sa mga kabayan natin back home, di ba? And, you know, it is what it is. Again, alam ko po, this is social media and this is made for content, pero alam ko po sa looban ng feelings ng karamihan po nating mga kaibigan na nasa Pilipinas, you know, bakit papakita mo to, ang ganda, papakita mo yon, ang ganda, papakita mo, napakaganda lahat, tapos pag magpapasalubong ka, barat. All I can say, guys, don't believe everything that you see sa social media. Put a filter, a creative, realistic filter sa mata ninyo before you start believing everything you see. Okay? Dahil dito po talaga mahirap ang buhay. You know, sometimes, maybe most of the times, a lot of the things na pinapakita mo ng mga vloggers, yeah, it's true, pero hindi po yun talaga buhay na araw-araw dito. Kailangan po talaga magtrabaho kayo dito. And for our kabayans back home,
that are saying we should step up our pasalubong game, you know what guys? Let's just be thankful na naalala po kayo ng mga bumibisita. Okay? Dahil marami pong laman yung mga utak nila pag umuwi sila, right? And you cannot make everybody happy, but we try our very best. So I guess what I'm saying in this video, guys, kung naiwanan kayo sa Pilipinas, or even kung kayo yung nag-expect ng gift from somebody vacationing or somebody coming from another place, right? Let's not put a burden on expectations. Okay? Do not expect anything. Just be happy na nandoon yung tao para mag-spend ng time sa inyo.